Minamahal kong kaibigan, sa ating paglalakbay kasama ang Panginoon, may isang katotohanan na marahil hindi lahat ay handang harapin. Ito ay ang katotohanan ang ating pinakamalaking kaaway ay hindi palaging ang demonyo, hindi ang mga pangyayari, at lalong hindi ang ibang tao. Kadalasan, ang ating pinakamalaking kaaway ay ang ating sarili. Ang mga negatibong kaisipan sa ating ulo, ang mga masasamang gawin na matagal nang nakaugat, ang mga pagkakataong tayo ay nagagalit, ang ating inggit, kayabangan, pagdududa, at kawalan ng tiwala. Lahat ng ito ang tunay na pabigat na humihila sa atin palayo sa kanyang biyaya. May isang napakalalim na kawikaan sa Biblia na naniniwala akong gabay para sa ating lahat. Ang nagipigil sa kanyang galit ay mas mabuti kaysa sa isang makapangyarihan. At ang nagipigil sa kanyang sarili ay mas mabuti kaysa sa sumasakop ng isang lungsod. Kawikaan 16:32. Nakikita mo ba? Ang pagsakop sa isang lungsod ay isang dakilang bagay. Ngunit ang pagsakop sa sarili ang pinakamahalagang tagumpay. Dahil kung kayang talunin ng isang tao ang kanyang sarili, wala nang anumang panlabas na bagay ang makakatalo sa kanya. Isipin mo, naranasan mo na bang madala ng iyong emosyon? Naitanong mo na ba kung bakit napakadali mong magalit, malungkot, o sumuko sa harap ng pagsubok? Hindi ito dahil hindi ka sapat na malakas, kundi dahil hindi mo pa alam kung paano kontrolin ang iyong sarili. Marami sa atin ang humihiling sa Diyos na iligtas tayo sa mga panlabas na kaaway, ngunit hindi natin siya hinahayaang hipuin ang mga madidilim na bahagi ng ating puso. Ipinapanalangin natin ang ating trabaho, pamilya, at pananalapi, ngunit bihirang ipanalangin na tulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ang ating galit, kayabangan, o pagdududa. Ngunit kaibigan, nais ng Diyos na maunawaan mo na ang pinakamalaking labanan ay hindi sa labas, kundi nasa loob mismo ng iyong puso. At kung matututunan mong pagtagumpayan ang iyong sarili sa tulong ng Panginoon, hindi ka na matatakot sa anumang bagay. Ngayong araw, nais kong samahan ka sa paglalakbay na ito. Sama-sama nating alamin kung bakit napakahalaga na pagtagumpayan ang sarili. Anong mga bahagi ng ating buhay ang kailangan nating sakupin? At higit sa lahat, paano ka tunay na mamumuhay ng may tagumpay laban sa iyong sarili sa tulong ng Diyos? Hindi ako nagsasalita bilang isang taong perpekto na. Ako rin ay nasa isang paglalakbay ng pag-aaral, pagkadapa, pagbangon, at patuloy na paglakad kasama ang Panginoon. Ngunit naniniwala ako na kapag hinayaan nating magliwanag ang salita ng Diyos, kapag binuksan natin ang ating mga puso para sa gabay ng banal na Espiritu, unti-unti tayong mababago araw-araw. At balang araw, paglingon mo, makikita mong ang espiritual na disiplina, ang pagsuko sa Panginoon, ang pagpili na siya ang maghari sa iyong puso, ang nagdala ng tunay na tagumpay. Hindi isang pansamantalang tagumpay, kundi isang walang hanggang tagumpay. Kaya ngayon, buksan mo ang iyong puso. Huwag mong isipin na isa lamang itong sermon na pakikinggan at lilipas din. Ituring mo itong paanyaya mula mismo sa Diyos para sa iyo. Nais niyang pumasok ka sa isang buhay na tunay na malaya, hindi nagapos ng iyong dating pagkatao. Mga kapatid, ang paglalakbay upang pagtagumpayan ang sarili ay hindi madali. Ngunit hindi rin ito imposible. Sa sarili nating lakas, hindi natin kaya, ngunit sa lakas na bigay ng Diyos, lahat ng bagay ay posible. At naniniwala ako na ngayon mismo, nais ng Panginoon na magsimula ng isang bagong bagay sa iyong puso. Mahal kong kaibigan, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Naramdaman mo na bang bigo ka, kahit walang sinumang kumakalaban sa iyo? May mga pagkakataong tila payapa ang lahat sa labas, ngunit sa loob mo ay magulo. Hindi ka natalo dahil sa ibang tao, o dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa sarili mong mga kaisipan at kahinaan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating matutunang pagtagumpayan ang ating sarili. Sinasabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Marcos Kabanata 7, talata 21-23, sapagkat sa loob, mula sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagbatay, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, inggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa loob at siyang nagpaparumi sa tao. Nakikita mo ba? Ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito sa puso. At kung hindi mo alam kung paano pagtagumpayan ang iyong sarili, magiging alipin ka ng mga maling kaisipan at pagnanasa. Marami ang nag-aakala na ang kabiguan ay nagmumula sa mga panlabas na hadlang, mahirap na trabaho, komplikadong sitwasyon sa pamilya, o mga taong nanakit sa kanila. Ngunit ang totoo, ang nagpapabagsak sa atin ay hindi ang sitwasyon, kundi ang ating reaksyon sa sitwasyon. Hindi ang bagyo sa labas ang nagpapalubog sa barko, kundi ang tubig na nakapasok sa loob nito. Kaya bakit kailangang matutunang pagtagumpayan ang sarili?
Nais kong ibahagi sa iyo ang tatlong mahalagang dahilan. Una, dahil ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, lahat ng karumihan ay nagmumula sa loob. Ibig sabihin, maaari mong iwasan ang mga tukso sa labas. Ngunit kung hindi nabago ang iyong puso, madali ka pa ring mahuhulog sa kasalanan. Halimbawa, ang isang lulong sa alak ay maaring magpasyang iwasan ang mga inuman. Ngunit kung hindi nabago ang kanyang puso, sa isang maliit na pagkakataon lamang ay babalik pa rin siya sa dati niyang gawi. Gayun din, maaari mong subukang itago ang iyong galit. Ngunit kung puno ng pait ang iyong puso, isang salitang hindi mo gusto ay sapat na para sumabog ka. Kaya, kung nais mong mamuhay ng tunay na matagumpay, kailangan mong magsimula sa iyong kalooban. Kapag nabago ang iyong puso, hindi ka na maibabagsak ng anumang sitwasyon sa labas. Pangalawa, dahil ang kahinaan sa loob natin ang nagdudulot ng ating kabiguan. May isang kwentong gustong-gusto ko, tungkol sa isang magaling at malakas na atleta na hinahangaan ng marami. Kaya niyang talunin ang sinumang kalaban sa laro. Ngunit hindi niya kayang talunin ang kanyang sarili. Nahulog siya sa masamang bisyo, naging adik, at sa huli ay sinira ang kanyang karera at buhay. Nakikita mo ba? Ang pinakamalaking kaaway ng tao ay hindi na sa labas, kundi ang kahinaan sa kanyang kalooban. Binigyan tayo ng Biblia ng isang malinaw na halimbawa nito. Si Haring Solomon, siya ang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon, mayaman at makapangyarihan. Ngunit nabigo siya dahil hindi niya napagtagumpayan ang pagnanasa at kayabangan sa kanyang puso. Ipinapakita nito sa atin na kung hindi natin didisiplinahin ang ating sarili, walang sinuman ang makakatagal, gaano man sila katalento o matagumpay. Pangatlo, dahil kung hindi natin didisiplinahin ang ating sarili, madali tayong pamumunuan ng emosyon at masamang gawi. Naranasan mo na bang pangunahan ng iyong emosyon? Dahil lang sa isang salita ng iba, malungkot ka na buong araw. Dahil lang sa isang maliit na bagay, nagalit ka na at nawalan ng kapayapaan. O dahil sa isang lumang gawi, hindi ka makapasok sa bagong bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Sa 1 Korinto Kabanata 9, talata 27, sinabi ni Apostol Pablo, sa halip, pinahihirapan ko ang aking katawan at pinapasuko ito, upang sa gayon, pagkatapos kong mangaral sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Alam ni Pablo na kung hindi niya didisiplinahin ang kanyang sarili, maaari siyang maging biktima ng kanyang sarili. Kahit na siya ay isang apostol na ginamit ng Diyos ng may kapangyarihan, naunawaan niya na kung hahayaan niyang mamuno ang laman, siya ay babagsak. Kaibigan, totoo rin ito para sa ating ngayon. Kung hindi mo didisiplinahin ang iyong sarili sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagpapanatili ng malinis na isipan, madaling agawin ng masasamang gawi at negatibong emosyon ang iyong kapayapaan. Sa kabuuan, kailangan nating matutunang pagtagumpayan ang ating sarili dahil sa tatlong bagay. Ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Ang kahinaan sa loob natin ang nagdudulot ng ating kabiguan. Kung hindi natin didisiplinahin ang ating sarili, tayo ay pamumunuan ng emosyon, pagnanasa, at masamang gawi. Mahal kong kaibigan, hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay sa buhay. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, at hindi mo rin kontrolado ang mga sitwasyon. Ngunit sa biyaya ng Diyos, makokontrol mo ang iyong sarili. At kapag alam mo kung paano pamahalaan ang iyong sarili sa gabay ng banal na espiritu, mamumuhay ka ng isang buhay na malaya, malakas, at matagumpay. Iyan ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na simulan mo ang paglalakbay na ito ngayon. Ang paglalakbay sa pag-aaral kung paano pagtagumpayan ang iyong sarili. Minamahal kong kaibigan, matapos nating maunawaan kung bakit kailangang matutunang pagtagumpayan ang sarili, ang tanong ngayon ay, sa anong mga partikular na larangan tayo dapat magtagumpay? Marami kasi ang nag-isip na ang pagtatagumpay sa sarili ay isang malabong konsepto. Ngunit sa katotohanan, binigyan tayo ng Biblia ng napakalinaw na mga gabay. At kung titingnan mong mabuti, makikita mong karamihan sa mga malalaking laban sa buhay Kristiyano ay umiikot sa ilang pamilyar na larangan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang 5 pangunahing larangan na kailangang sakupin ng bawat isa sa atin kung nais nating mamuhay ng tunay na matagumpay sa Panginoon. Una, pagtagumpayan ang takot. Magtiwala sa Diyos sa halip na mag-alala. Ang takot ay isang tahimik ngunit napakadelikadong kaaway. Pinaparalisa nito ang pananampalataya, ninanakaw ang kapayapaan, at nagdudulot ng pagdududa sa mga pangako ng Diyos. Nagising ka na ba sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pag-aalala sa hinaharap, sa pananalapi, sa kalusugan, o sa pamilya? Iyan ang takot na sumasakop sa iyong isipan. Sinasabi sa 2 Timoteo Kabanata 1, talata 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig,
at pagpipigil sa sarili. Nangangahulugan ito na kapag hinayaan mong kontrolin ka ng takot, namumuhay ka ng salungat sa nais ng Diyos para sa iyo. Upang mapagtagumpayan ang takot, kailangan mong matutong magtiwala sa Diyos sa halip na umasa sa pag-aalala. Sa tuwing haharap ka sa kahirapan, ipaalala mo sa iyong sarili na mas malaki ang Diyos kaysa sa sitwasyon. Siya ang may kontrol sa lahat. Hindi ko hahayaang kontrolin ako ng takot. Pangalawa, pagtagumpayan ang galit. Matutong maging mapagpasensya, hindi madaling magalit, hindi madaling magsalita, at mabilis makinig. Ang galit ay isa sa mga bagay na madaling sumira ng relasyon at kapayapaan sa ating puso. Itinuturo sa Santiago 1:19, mga minamahal kong kapatid, tandaan ninyo ito. Dapat maging mabilis sa pakikinig ang bawat isa, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Mahal kong kaibigan, ang galit na hindi nakokontrol ay parang apoy. Maaari nitong sunugin ang pagkakaibigan, pag-aasawa, at maging ang pamilya. At kapag lumipas na ang galit, ang naiiwan lamang ay pagsisisi. Ang pagtagumpayan sa galit ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakaramdam ng galit, kundi nangangahulugan itong alam mo kung paano kontrolin ang iyong reaksyon. Sa halip na agad-agad na tumugon, pipiliin mong manahimik, manalangin, at hayaan ang banal na espiritu na tulungan kang magpigil. Madalas sinasabi, kapag galit ka, magbilang ka hanggang 10. Ngunit nais kong idagdag, kapag galit ka, humingi ka muna ng kapayapaan sa Diyos bago ka magsalita. Pangatlo, pagtagumpayan ang kayabangan. Magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ang kayabangan ay isang tusong bitag. Maaari itong lumitaw kahit hindi mo namamalayan. Ito ay kapag iniisip mong sapat ka ng magaling, sapat ng malakas, at hindi mo kailangan ang Diyos. Ito ay kapag inilalagay mo ang iyong sarili ng mas mataas sa iba. Ipinapaalala sa atin ng Santiago 4, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon, at itataas niya kayo. Nangangahulugan ito na kapag tunay kang nagpakumbaba, saka ka lamang maitataas ng Diyos. Ang taong mayabang ay maaring purihin ng mundo sa isang iglap, ngunit lalabanan sila ng Diyos. Samantalang ang mapagkumbaba ay ingatan at itataas ng Panginoon. Kaya laging tandaan na lahat ng mayroon ka, talento, tagumpay, kalusugan, pamilya, ay mula sa Diyos. Walang dapat ipagmalaki sa ating sarili, kundi lahat ay para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Pang-apat, pagtagumpayan ang pagnanasa. Mamuhay ayon sa Espiritu. Ipako sa krus ang laman araw-araw. Isa sa pinakamalaking laban ng tao ay ang laban sa pagnanasa at mga hangarin ng laman. Isinulat ni Pablo sa Galacia 5:16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Napapansin mo ba ito? Araw-araw, may gustong gawin ang iyong laman na salungat sa kalooban ng Diyos. Hinihingi nito ang kaginhawahan, agarang kasiyahan, at pagbibigay lugod sa sarili. Ngunit ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay nangangahulugang pinipili mong sabihin, hindi sa mga hiling na iyon. Ang pagtatagumpay sa pagnanasa ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang paglalakbay ng pagpapako sa laman araw-araw. Ibig sabihin, tuwing gigising ka sa umaga, hinihiling mo sa Diyos na tulungan kang lumakad sa kabanalan, piliing mamuhay ng iba, at umasa sa Kanyang lakas upang magtagumpay. Panlima, pagtagumpayan ang katamaran. Disiplina at kasipagan sa Panginoon. Ang katamaran ay isang tahimik ngunit napakadelikadong kaaway. Hindi ito maingay, ngunit dahan-dahan nitong sinisira ang iyong espiritual na buhay at ang iyong kinabukasan. Sinasabi sa Kawikaan Kabanata 6, talata 10-11, kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting paghalukip-kip habang nakahiga, at ang kahirapan ay darating na parang magnanakaw, at ang kakapusan na parang isang taong may sandata. Mahal kong kaibigan, ang katamaran ay hindi lang nagdudulot ng kakulangan sa material na bagay, kundi nagpapahirap din sa ating espiritual na buhay. Kung tamad kang manalangin, magkukulang ka sa espiritual na lakas. Kung tamad kang magbasa ng Biblia, magkukulang ka sa karunungan mula sa Diyos. Kung tamad kang maglingkod, palalampasin mo ang pagkakataong gamitin ng Diyos ang iyong buhay. Upang mapagtagumpayan ang katamaran, kailangan mong matutong disiplinahin ang iyong sarili. Unahin ang Diyos, ilagay siya sa itaas ng lahat ng gawain, at maging masipag sa pagsunod sa Kanyang salita. Minamahal kong kaibigan, ito ang 5 larangan na kailangan nating pagtagumpayan: takot, galit, kayabangan, pagnanasa, at katamaran. Kung mapapansin mo, lahat ng ito ay nagsisimula sa puso. At ang magandang balita ay hindi ka iniiwan ng Diyos na mag-isa sa labang ito. Ibinigay niya ang banal na espiritu upang tulungan ka, ang Kanyang salita upang magbigay liwanag, at ang komunidad ng pananampalataya upang suportahan ka.
Ang pagtatagumpay sa sarili ay hindi nangangahulugang magiging perpekto ka agad, kundi nangangahulugan itong araw-araw. Pinipili mong sumunod sa Panginoon, pinipiling talikuran ang dating pagkatao, at tanggapin ang bagong buhay sa Kanya. At araw-araw, unti-unti, makikita mong nagiging mas malakas ka, mas matatag, at namumuhay para sa kaluwalhasyan ng Diyos. Mahal kong kaibigan, matapos nating makita ang mga larangan na kailangan nating pagtagumpayan, marahil ang pinakamalaking tanong sa iyong puso ngayon ay, paano ko ba talaga mapagtatagumpayan ang aking sarili? Ito ay isang mahalagang tanong dahil maraming nakakakita ng problema, ngunit hindi alam kung paano ito lulutasin. Sinusubukan nilang magbago, nangangako sa kanilang sarili na gagalingan pa. Ngunit pagkatapos ng maikling panahon, bumabalik din sila sa mga dating gawi. Ang totoo, sa sarili nating lakas, hindi natin kayang pagtagumpayan ang ating sarili. Kung kaya, hindi na sana kailangan ng tao ang isang tagapagligtas. Ngunit dahil wala tayong magawa, dumating ang Panginoong Hesus upang palayain tayo, at bumaba ang kanyang banal na espiritu, upang tulungan tayong mamuhay ng matagumpay araw-araw. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang 5 espiritual na susi, upang matutunan mong tunay na pagtagumpayan ang iyong sarili. Una, umasa sa salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay ang tabak ng espiritu. Tinatawag ng Biblia ang salita ng Diyos na tabak ng espiritu, sa Efeso Kabanata 6, talata 17. Ang tabak ay isang sandata. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang aklat na binabasa, kundi isang sandata na tumutulong sa iyong lumaban sa espiritual na digmaan. Sa tuwing tinutukso ka, sa tuwing nanghihina ka, gamitin mo ang salita ng Diyos bilang sagot. Ang Panginoong Hesus mismo ang ating halimbawa. Nang tuksuhin siya ng demonyo sa ilang, hindi siya nakipagtalo o nagpaliwanag, kundi simpleng sinabi, nakasulat. Mateo 4, at ang demonyo ay kinailangang umurong. Nakikita mo ba? Ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa ating mga salita, kundi sa salita ng Diyos. Kaya, kung nais mong pagtagumpayan ang iyong sarili, kailangan mong magtanim ng maraming salita ng Diyos sa iyong puso. Basahin mo, pagnilayan, kabisaduhin, at hayaan itong maging sandata mo araw-araw. Pangalawa, manalangin araw-araw. Ito ang tunay na pinagmumulan ng lakas. Ang panalangin ay hindi lamang isang tungkulin, kundi hininga ng kaluluwa. Kung hindi ka mananalangin, mabilis kang maubusan ng espiritual na lakas. Marami ang sumusubok magbago gamit ang kanilang determinasyon. Ngunit agad silang nabibigo dahil limitado ang determinasyon. Tanging ang lakas na mula sa Diyos ang tutulong sa iyong manatiling matatag. Sinabi ng Panginoong Hesus, magbantay kayo at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. Mateo 26:41. Nakikita mo, mismong ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ay nagturo na ang panalangin ang tanging paraan upang hindi mahulog sa kasalanan. Kung kinailangan niyang manalangin, gaano pa kaya tayo? Kaya, sanayin mo ang iyong sarili na manalangin araw-araw. Hindi lamang kapag may problema, kundi manalangin upang magtayo ng panloob na lakas. Upang ang banal na espiritu ay laging sumasa iyo at gumagabay sa iyo. Pangatlo, isagawa ang mga espiritual na disiplina. Pagbabasa ng Biblia, pag-ayuno, pagdalo sa simbahan, at paglilingkod sa Diyos. Mahal kong kaibigan, ang espiritual na buhay ay parang isang katawan. Kung hindi sinasanay, ito ay manghihina. Kung hindi pinapakain, ito ay magugutom. Upang maging malakas, kailangan mong magsanay sa pamamagitan ng mga espiritual na disiplina. Magbasa ng Biblia upang mabago ang iyong isipan. Magayuno upang mapasuko ang laman at mayangat ang espiritu. Dumalo sa simbahan upang mapalakas ang loob, maturuan at maprotektahan. Maglingkod sa Diyos upang maisagawa ang iyong pananampalataya. Walang sinuman ang makakapagtagumpay sa sarili kung pabaya ang kanyang buhay pananampalataya, na nagsisimba lang tuwing linggo at iyon na. Upang magtagumpay, kailangan mong mamuhay ng may espiritual na disiplina araw-araw. Pang-apat, mamuhay sa ilalim ng paggabay ng komunidad. Magkaroon ng mga kasamang nagpapalakas ng iyong loob. Isa sa mga malaking pagkakamali ng maraming Kristiyano ay ang pag-iisip na kaya nilang mamuhay ng mag-isa sa kanilang pananampalataya. Ngunit malinaw na itinuturo ng Biblia, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Sapagkat kung mabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Ecclesiastes 4:10. Hindi mo kayang pagtagumpayan ang bawat tukso ng mag-isa. Kailangan mo ng mga kapatid kay Kristo na sasamahan ka, ipapanalangin ka, paalalahanan ka, at alalayan ka kapag nanghihina ka. Iyan ang dahilan kung bakit mayroong simbahan at maliliit na grupo.
Alam ng Diyos na kailangan natin ang isa't isa upang lumago, mahubog, at mapanatiling nag-alab ang apoy ng pananampalataya. Kaya huwag mong ihiwalay ang iyong sarili sa komunidad ng pananampalataya. Humanap ka ng mga makadiyos na relasyon kung saan maaari kang maging tapat sa pagbabahagi, maipanalangin, at magabayan sa tamang direksyon. Panlima, isuko ang lahat ng pasanin sa Diyos upang baguhin ka ng banal na espiritu. Ang huli at pinakamahalaga, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili sa sarili mong lakas. Maaari mong subukan, ngunit mabilis kang mabibigo. Tanging ang banal na espiritu ang may tunay na kapangyarihang baguhin ang iyong puso mula sa loob. Sinasabi sa Biblia, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. 1 Pedro 5:7. Nakikita mo ba? Hindi nais ng Diyos na pilitin mong labanan ang lahat ng mag-isa. Nais niyang dalhin mo ang lahat ng kahinaan, lahat ng kasalanan, lahat ng masamang gawi sa kanyang paanan, at hayaan ang banal na espiritu na gawin ang pagbabago. Kapag isinuko mo ang lahat ng iyong pasanin sa Diyos, maglalagay Siya sa iyong puso ng bagong lakas, bagong kapayapaan, at bagong kakayahan upang makalakad ka sa tagumpay. Minamahal kong kaibigan, iyan ang 5 susi sa pagtatagumpay sa sarili. Umasa sa salita ng Diyos, manalangin araw-araw, isagawa ang espiritual na disiplina, mamuhay sa ilalim ng paggabay ng komunidad, at isuko ang lahat ng pasanin sa Diyos. Tandaan mo, ang pagtatagumpay sa sarili ay hindi isang pangyayari sa isang araw, kundi isang buong proseso. Araw-araw, kailangan mong piliing mamuhay ayon sa Espiritu. Araw-araw, kailangan mong piliing sumuko sa Diyos. Araw-araw, kailangan mong piliing ilagay Siya sa itaas ng lahat. At kapag nagdiyaga ka sa paggawa nito, makikita mo ang tunay na pagbabago. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa higit sa karaniwang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Nais kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos, kahit na parang gumuho na ang lahat sa paligid mo. Marahil tinitingnan mo ang iyong buhay at nakikita ang mga taong lumipas sa kawalan, kabiguan, o mga pagkakataong tila tuluyan ng nawala. Maaring iniisip mo na masyado ka ng maraming nasayang, at wala nang magagawang bago ang Diyos. Ngunit pakinggan mo ito, sa Diyos, walang permanenteng nawawala. Kaya niyang ibalik, at bigyan ka pa ng higit sa iyong mga nawala. Sa Biblia, isinulat ni Propeta Joel ang salita ng Panginoon. Ibabalik ko sa inyo ang mga taon na kinain ng balang. Joel 2:25. Nakikita mo ba? Hindi lang ipinangako ng Diyos na pagpapalain ang iyong hinaharap. Ipinangako rin niyang ibabalik ang mga nawalang taon. Nangangahulugan iyon na ang mga araw na umiyak ka, ang mga luhang pumatak, ang mga pintong tila nagsara na, lahat ng iyon ay hindi nasayang. May paraan ng Diyos upang tipunin muli ang mga iyon, likhain muli, at gawing kapaki-pakinabang para sa iyo. Nais kong maunawaan mo na ang pagpapanumbalik ng Diyos ay hindi tulad ng sa tao. Ang tao ay maaari lamang mag-ayos ng isang bahagi, magtagpi ng kaunti. Ngunit ang Diyos ay kayang gawing bago ang lahat. Kaya kanyang dalhin sa isang lugar na mas maganda pa kaysa sa iyong pinangarap. Marahil nawalan ka ng isang relasyon, isang trabaho, isang pangarap. Ngunit hindi nais ng Diyos na mamuhay ka sa panghihinayang. Nais niyang ipagpatuloy ang pagsulat ng iyong kwento. At ang susunod na kabanata ay magiging mas maganda kaysa sa lahat ng iyong inakala. Huwag mong isipin na ang edad, sitwasyon, o mga pagkakamali sa nakaraan ay hahadlang sa biyaya ng Diyos. Sa Kanya, lahat ay maaaring maging bago. Kung maniniwala ka, kung lalakad ka sa katapatan, darating ang pagpapanumbalik. Hindi sa pa ang inaakala mo, kundi sa isang higit sa karaniwang paraan na Diyos lamang ang makakagawa. At kapag dumating na iyon, masasabi mo, Panginoon, hindi ko akalain na magagawa mo ito para sa akin. Maaaring maraming taon kang nawala sa kadiliman. Ngunit kayang gawin ng liwanag ng Diyos ang bawat taong iyon na maging binhi para sa isang masaganang ani. Maaaring hinamak ka at itinakwil ng mga tao. Ngunit itataas ka ng Diyos at ilalagay sa isang marangal na posisyon. Dahil Siya ay hindi Diyos ng pag-abandona. Siya ang Diyos ng pagpapanumbalik. Kaya ngayon, huwag mo nang hayaang igapos ka ng nakaraan. Itaas mo ang iyong ulo, magtiwala sa Diyos, at hintayin ang higit sa karaniwang pagpapanumbalik mula sa Kanya. Sama-sama tayong manalangin. Ama sa langit na puno ng pag-ibig, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagliwanag sa aming mga kaluluwa ngayon. Sa bawat sandali ng pangaral na ito, kami ay pinaalalahanan na Ikaw ang Diyos na hindi nang iwan, na laging humahawak sa aming buhay sa iyong makapangyarihan at mapagbiyayang kamay. Panginoon, naway ang mga binhi ng iyong salita na katatanim lang sa aming mga puso ay hindi makuha ng mga ibon,
hindi masakal ng mga tinik ng pag-aalala, kundi mag-ugat ng malalim at magbunga ng sagana sa buhay ng bawat isa. Naway matuto kaming kumapit sa pananampalataya, kahit hindi pa nakikita ng aming mga mata. Matutong sumunod sa iyong gabay, kahit malabo pa ang daan sa hinahara. Panginoong Hesus, naway takpan kami ng iyong mahal na dugo, pagalingin ang mga sugat, pawiin ang mga takot, at bigyan kami ng pusong matatag upang mamuhay sa mundo ngunit hindi kabilang dito. Naway patuloy na kumilos ang iyong banal na espiritu sa aming mga puso sa pamamagitan ng kapayapaang hindi maunawaan ng isipan. At baguhin kami upang maging mga buhay na saksi ng iyong pag-ibig. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay. Ama, dahil naniniwala kami na ikaw ay tapat. Tatapusin mo ang mabuting gawa na iyong sinimulan sa amin. Iniaalay namin ang panalangin ito sa pangalan ni Hesukristo, ang aming tanging tagapagligtas. Amen.